Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Pwede na kayong maupo. Magandang umaga sa inyo lahat. Nakakatuwa na ang Panginoon natin ay laging present at nananahan sa papuri ng kanyang mga anak. Okay? Welcome everyone. Good morning everyone. Good morning sa mga ating mga nanonood sa FB page at sa ating YouTube channel. And of course, kasama natin si Aljan ngayon. Palakpan natin the second time. Aljan, siguro ito yung susunod na topic natin, November na eh. So patapos na ito sa kanyang OJT. OJT ba tawag niyan? Practicum sa Pasig. Internship niya. So pauwi na ito. So Kingdom Discipline, ito yung ating last series for this topic for the month of October. At medyo masaya ito dahil kakaiba talaga ito. Hindi dahil sa napapanahon ng mga issue ngayon, ng mga usaping utak, usaping pag-iisip, usaping kung ano pa man na laman ng ating skull. So ito ay napapanahon, ito ay last year pa natin na nakaprepare ng mga messages like yung 2026. Ginagawa na natin ngayon ang the whole series for the next 12 months beginning from January to December 2026. So itong Kingdom Discipline, last year pa ito natin pinag-usapan at ito binubuo na natin. Kailan dahil nga ito na ang last, may bago na natin next week. Siguro, Aljan, sa mas bati mo na ito mapapanood, mapapakinggan. Kingdom Priorities. Sabi ng iba dyan, Kingdom Priorities. Okay, yan. Ang ating word feed for the month of November. So 5 Sundays ang November, kaya 5 natin bubuhin yan. By the way, kung bakit paano natin ginagawa yung ating series for the whole month, pinagkakasya natin siya sa available na months, Sundays ng isang buwan. So ngayong October, 4 ang linggo, kaya pinagkakasya natin doon. Marami pang pwedeng pag-usapan tayo sa topic na yan, pero dahil nga yan lang, hindi man tayo pwede lumagpas, marami pa tayong pag-uusapan. So next week na ito, Kingdom Priorities. Ano ang priority ng kingdom? So ang priorities, by the way, hindi ka pwede magkaroon ng priority kapag hindi mo alam yung purpose. Kaya next week yan. Okay? At syempre, huwag niyong kalimutan yan. Malapit na magsimula yan sa Cubao, Quezon City. Yan, simulan na natin yan. Wala kang Sunday na day off. Madaling pumunta dyan through MRT, LRT. Hindi kang bababa sa kalsada. Sa afternoon, sa gabi dito sa grabe ang traffic. Kaya ang purpose natin yan, yung mga dumada ng MRT, pwede kayo. Kailangan natin ng baga. Huwag niyong hayaang mamatay ang inyong fire sa Panginoon. Kaya kailangan at least you have a corporate worship throughout the week. Kung hindi ka man maka-attend ng Sunday, yan, ginawa ng 211 Ministries na maging available sa inyong lahat yan. At syempre, huwag nyo rin kalimutan, November 29, meron tayong water baptism. Malapit na yon, November na next week. Kaya kung nakita nyo na this is the season na, Lord, ngayon ko lang naiintindihan talaga and God is moving you to really show your public confession of faith na, Lord, I believe in you, then join us on this water baptism. At syempre, tapusin na natin ito. The last Sunday of the month ng Kingdom Discipleship. Siguro pag nilagay ko na yung picture na yan, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo kung anong pinag-uusapan natin. Yung the whole month of October, yung 4 na Sundays at itong pang-4 na Sundays, ang pinag-usapan natin about the issue of the mind. Kasi sabi na nga ni Jesus, di ba? And Jesus began to preach, repent or change your mind. Maraming nag-claim. Ito yung nakikita natin na gusto ko i-share sa inyo na marami sa atin ang claiming believers, Lord, pinalaya mo na ako. Tama, pinalaya ka na, pero meron kang part. Ang problema, pagkalabas mo sa kulungan ni Satan, ikaw naman nagkulong ng iyong isipan. Kaya makita mo, maraming Kristiyano, ang lifestyle the same. Nakalaya na ako, papunta ako sa langit. Oo, pero ang isipan mo, ganun pa din. Tingnan mo yung ibon na yan. Yan ang maganda, nakalabas ka ng hawla, pero ang thinking mo, the same. Ang ating faith, ganito na talaga ako, ito na talaga ako. Ikaw yan, sabi ni God, may kalayaan, repent, change your life. Do not conform any longer to the pattern of this world. Lalo sa inyo mga Gen Z, lalo sa atin na itong mga generation ngayon, nahihirapan intindihin kayo ng inyong mga public servants, especially mga teachers. Iba kayo mag-isip, kaya kita nyo ngayon ang balita. Kung yun nangyari sa US, may nangyari sa Bicol, kailan yan, Joby? O 16 years old naman ito. Tinapos ang buhay niya.
Na makita natin na akala nyo sa ibang bansa lang yan. Hindi ibig sabihin na papanahon, kundi mababanggit na rin natin ito na palayain mo ang sarili mo kung pinalaya ka ni God. That is your part. Remember, ang Bible, ang Diyos natin is a covenantal God. Namatay si Kristo para sa atin, pero ayusin mo rin ang iyong part. Tanggapin mo siya. At ngayon tinanggap mo siya, you have to follow Him correctly. So kingdom discipline refers to the practice and concept of living in alignment. Nakalaya ka na, tinanggap mo si Christ, naka-align ka pa rin sa iyong personal government and not the kingdom government. With God's principles and will, both as individuals and as a community of believers. Ngayon nagkakasama tayo dito sa worship center ng 211 Mandaluyong at sa mga nanonood sa atin. Individually, meron tayong responsibility sa ating mga sarili. At corporate, meron din tayong calling and to reach out and make disciples, di ba? To reach out the world. Kaya nga, the kingdom of God and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Corporate, may responsibility tayo, kaya i-align natin ang ating kaisipan na ang church ay hindi lang ito para lang worship, hindi lang ito simba. Merong responsibility. Pagbukas yun ng inyong mga social media account, may makikita kayo, may mababasa kayo na hindi ibig sabihin sila masusunod. Kaya ko lagi ko sinasabi sa inyo, anything na wala sa Bible at nakalagay dun sa social media account, nag-a-appear sa akin, hindi ko tatanggapin. Dahil kailangan ko makalaya. Nung pinalaya ako ni Kristo, ayon sa haka-haka opinion sa mundo, dapat wala na ako dun. Maraming believers ngayon ganito, tulad nitong ibon na ito. Claiming believers, pero ang utak nakakulong. Okay? So, hindi ko na masyado ipaliwanag yan, no? So, anong purpose natin dito? To explore the spiritual disciplines and strategies of the kingdom of heaven. Ang the whole topic natin ng buong October ay kingdom strategies. Dahil alam ko, maging sa sarili ko, nag-strategize na rin ako sa sarili ko, palpak. Magsimula sa pagpili ng kurso, pagpili ng mapapangasawa, pagpili ng makukulay ng damit mo. Kadalasan, marami tayong binibili. Hindi naman natin maisuot. Di ba? Problema natin. Ano ba talagang problema? So, strategies of the kingdom of heaven written in the Bible for an effective, fruitful, and abundant life. So, gusto natin maging fruitful, abundant ang life natin? Tingnan mo ang Bible. I-apply mo, pakinggan mo si God. Remember yung ating topic na big thinking? Ibigyan mo ng puwang si God makakilos sa buhay mo or else, ganito pa rin ang lalabas niyan. Nakalaya ka na ng kulungan, pero nakakulong ka pa rin sa labas. Kaya ang pinakamalupit na prison cell ay hindi yung nakakulong ka sa loob, kundi itong nasa labas ka at yung isip ay nakakulong pa din. Okay. For our outline, tapos na tayo sa discipline thinking or diet thinking, big thinking, possible thinking. Yung tatlo na yan, kung papansinin niyo, dyan pumapasok yung discipline. You have to discipline your life. You have to discipline your thinking. Ito yung repent, change your life. Yung big thinking, ibig sabihin, enlarge your mind. Doon sa makakakilos si God. And possible thinking, na pag may nakita kang problema, ang itatanong mo, Lord, anong possible dito? Kasi kung itatanong mo sa sarili mo, ang susunod niyan ay mag-quit ka. Kasi madali tayo mag-quit. Ano ang possible dito? Hindi anong positive dito. Ano ang possible dito, Lord? Sa nangyayari ngayon na issues sa ating mga politicians, anong positive thinking dyan? O yung flood control project, yung mga nakawan, yung corruption. Anong positive thinking na iisipin natin dito, Ronel? Kundi ano ang possibility? Ano ang possible dito? Kasi ang mangyayari niyan, magpapatayan na lang tayo. Sige, mag-away-away na lang tayo. Anong possible solution dito? Then today, itong pang-last, ito ay strategy. Hindi na ito discipline, kundi ito ay strategy paano ka maging successful sa iyong mga plano at mga binabalak ayon sa plano ni God. Okay? So marami sa atin, ang bihira ito marinig na linyahan na ito. Gusto kong maintindihan natin na ang backward thinking ay hindi galing sa akin. It so happen na nadaanan ko ito sa aking pagbabasa. So para sa series number 4 natin, for the last Sunday of October, backward thinking. Ang backward thinking ay hindi backward walking. Hindi ito paatras. Hindi rin ito backward ang kaisipan mo. Kundi ang backward thinking ay strategy. Backward thinking can refer to either a problem-solving technique
where you start from desired outcome and work backward to find the steps to achieve it. So nakuha nyo na? Ang isang halimbawa dyan ay kapag magpapagawa ka ng bahay, nagpapagawa ka ng plano sa architect. Ngayon, na drawing na ng architect ang bahay mo, kumpleto na, may bahay ka na, matitira mo pa ba? Hindi. Doon ka ngayon magsisimula, backward thinking, simula sa paglilinis ng lupa. Yan ang backward thinking. Mas effective kumpara sa moving forward. Napagawa tayo ng bahay, ilang floor, bahala na, basta linisin mo lang yung damo-damo dyan, lagyan natin ng haligi. Ilang haligi, hayaan mo lang. Kadalasan, yun ang hindi natatapos. Kaya nga may kasabihan ng mga karpintero, ang bahay na walang plano, hindi natatapos. Dugtong ng dugtong. So, itong pinag-uusapan natin backward thinking, meron kang plano, may vision na pinakita si God sa'yo, kaya i-accomplish mo starting backward. At itong word na backward thinking, strategy to solve problem, ito po ay engineering terminology. Hindi ito galing sa akin. Bakit si pastor mo, galing naman ng title? Hindi. Kung hindi nyo ito narinig, ang ibig sabihin niya sa engineering, the technique also known as reverse engineering or backward chaining. It involves starting with the final solution or goal and working backward to identify the steps or premises needed to reach it. Parang sinasabi mo na may plano ka ngayong araw na ito, yung hapon ko, sinimulan ko na ng umaga. Ganun lang kasimple, backward thinking. Nakikita niyo ako, sinisimulan na natin. Na kung ang goal mo ay magkaroon ng 1 milyon sa hapon, magsisimula na mag-ipon sa umaga, piso. Hindi mo alam. So makita mo, wala ka sa plano, wala ka sa direction. Kaya yung backward thinking is nakita mo na yung vision. At hindi ko ito tinuturo sa inyo dahil nabasa ko sa engineering terminology na meron palang ganito. Kundi, nung makita ko ito, sabi ko, ito ang original talaga nito ay si God. Merong ganitong verse sa Bible at siya ang original nito si God. Kaya lang hindi ganyan ang terminology, backward thinking. Kundi yung sense at yung idea ay galing kay God. Isaiah 46 verse 10 says, I make known the end from the beginning. So paano ipapakilala ni God ang end? From the beginning. Oh, yan. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Kaya makikita nyo, ang revelation gawa na at sinasabi niya, ito ang gagawin ko sa future, merong lake of fire, may impyerno, so may idea tayo. Ibibless ko yung mga sumusunod sa akin, ganito ang kaligtasan. So dahil nga nakikita ang future, you will atras today and start doing ang tawag natin ay backward thinking. Ulitin ko, hindi ito backward walking. Paatras ka mag-isip. Kasi kawawa ako, wala talaga kaming kwenta sa buhay. Hindi ganun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, know the purpose of God for your life. That's why ang topic natin next month ay about kingdom priorities, because you cannot say, this is my priority without understanding ano talaga ang purpose ni God para sa iyo. So balikan natin. So effective strategy ito ng kingdom. Si God ang original nito. Balikan ko, I make known the end from the beginning. Kaya maging sa inyo na may desisyon at gustong bumili ng isang magandang bagay o mamahaling bagay, know first the end result of that. Gusto ko magkaroon ng Ferrari. Yes, masisira din yan. Lahat ng may bakal, lahat ng makina nasisira. Hindi para may masabi sa akin, every day, every year, naluluma yan. Walang pagaling. Lahat pabulok at pakalawang yung... kung ang purpose mo, para may masabi sa akin ng tao, later on, malungkot ka. Kaya ang ganda ng idea ng backward thinking. Okay, nasundan nyo ba ako? Naintindihan nyo ito? Planning. Vision. Nakikita mo na yung tatayo ka ng 20 floor na building, tapos ngayon gusto mo lang ilalim yan, kawayan. Ang foundation. So okay na yan. Tatayo yan, Ronel. Kawayan. Kung alam mo ang strength na kailangan ng 20 floor, ba't ganyan ginagawa mo? Hindi mo naiintindihan. Understand the purpose of God for you para at least maintindihan natin lahat yan. So nasusundan nyo na ako bago natin takbuhin ito. Ayaw ko mag-go through na nakangangakay sa akin, ano ng backward thinking na yan? Okay, once again, sinasabi ito. Kaya lang naging,
Ito si Ronel, engineer ito, masyadong exclusive lang engineering. Yan si Mika, si Mako, exclusive lang si Jeff, exclusive lang kayo sa engineering, hindi nyo malang sinasabi ito sa amin. Blessing lang, nadaanan ko yan sa binabasa ko. At ang blessing, meron si God. Pinakikilala ni God ang end sa end time na. Hindi, today. Okay? Merong verse sa Bible niyan. Point number 1, pag-usapan natin, backward thinking strategy is interactive with your vision. Pinag-uusapan natin ito for our growth, development, and for a successful and effective future. Okay? Simulan natin. Backward thinking strategy is interactive with your vision. Simulan na lang natin. Kung ikaw gusto mo maging sa pera, lahat ng bagay pwede ito applicable ito. Kung gusto mo magkaroon ng 1 million 12 months from now. So mag-iipon ako 5 piso araw-araw. Hindi mo naintindihan ang iyong purpose. Dahil kailangan ko ng 1 million in 12 months, anong bang November na. Dapat by October next year, may 1 million ako. So magkakaroon ka ng backward thinking, mag-iipon ako, 1 million divided by 12 is 83,000 per month. So ang laki niyan, kaya ko ba swelduhin yan? Then you will work it out. Kasi yun ang purpose mo eh. Ngayon, ang 83,000, kailangan ko kumita, divided by 30 days, kailangan ko ng ilan? 2,600 per day. Kaya ba maging 1 million? Tapos ngayon ang ginagawa natin, gusto ko maging 1 million by next November, kaya ngayon nag-iipon ako 5 piso. Niluloko mo sarili mo. Kaya nga backward thinking, klaro kung alam mo kung darating ka doon. Hindi ka nag-aalat-samba. Kaya ang buhay natin, hindi alat-samba pagdating November. Hala, sino nagnakaw ng pera ko? Dapat may million ako November 2026. Bakit? Magkano ba iniipon mo buwan-buwan? 10 piso. Naku. Asa na yung ibon dito? Asa na yung ibon? So nakita nyo na minsan, tama ang plano ni God, tama ang sinasabi ni God, ang may tama lang talaga tayo. Okay, tingnan natin. Sabi sa Proverbs 29, verse 18. Ba't 18 dapat yan? Balik na naman si Aljan. Aljan, next time pag-type ha, kumpletuhin yan. So wala pong kinalaman si Aljan dyan. Yung cellphone ko po may problema niya. Where there is no vision, maging klaro sa Bible, or where there is no revelation, ayon sa New International Version, the people perish. Kaya kung wala kang vision, wala kang purpose, wala kang nakikita sa future, along the way, kakainin ka ng kung ano-ano lang. But he that keepeth the law, happy is he. Ano ibig sabihin ng he that keepeth the law? Ibig sabihin, meron kang law, meron kang rules and regulations, boundary, na ito ang kailangan ko. Pag gusto ko ng 1 million by next next November, 12 months from now, pag may nag-o-offer ng sale, hindi ko pwedeng bawasan yung aking 83,000 per month kasi kulang na. Kung nakita nyo, pag may vision ka, backward thinking ang ginagawa mo, meron kang disiplina. Yan ang ating kingdom discipline. Kaya hindi natin ma-reach out yung ating goal kasi pumapatol ka kung saan dahil hindi nga klaro. Without a vision, people perish. Maglalaho ka along the way dahil ang daming temptations. At si Satan ayaw niya na ikaw at ako ay umasenso maging sa ating mga viewers. At alam natin ang kanyang calling, ang kanyang purpose sa buhay natin. Si Satan may purpose din sa atin, John 10:10. To steal, yung iniipon mo na 83,000 alis. Steal, kill, and destroy you in your family. At ngayon, kapag may tama ka na sa utak, yan, ikukondem mo na ang sarili mo, iuntog mo na sa pader, ganda-ganda na, nasimulan ko na. Kita mo? Always go back to backward thinking. Pag pinag-usapan natin ang interactive, directed by each other, toward the other, or the others. Naintindihan nyo? Madali ba? Naintindihan nyo? Ulitin ko, interactive, kasi ang goal natin is backward thinking strategy is interactive with your vision. So ano ibig sabihin ng interactive? Directed by each other, toward the other, or the others. Paliwanag ba? Naintindihan nyo? Hindi ko rin naintindihan. Naintindihan mo ba siya? Ako din, hindi ko rin naintindihan. Okay ba sa inyo? So, isimplify natin. Ang ibig lang sabihin, kapag ikaw ay backward thinking at ginagawa mo yung nakita mong plano ng bahay mo, interactive ka with the future, parang connected ka.
na kahit nang pasimula pa lang ng araw na papagawa ka ng bahay, naglalagay ka pa lang ng isang hollow block, excited ka. Nakikita mo na yung buong bahay. Kaya nakangiti ka habang ginagawa mo, wow, ito pala yun, nagsisimula sa isang hollow block. Pero nakita mo na, wow, 5 bedrooms. 20 CR. Galing kita mo. Pero ang nilalagay mo pa lang ay isang hollow block. Di ba? Interactive, nakaka-connect ka doon kaysa paggawa tayo ng bahay. Sige, lagyan mo ng hollow blocks. Bakit ganyan? Nag-aaway na kayo. Isang hollow block pa lang, wala pa nabubuo, nag-aaway na kayo. Why? Wala kasing vision. Kaya nangyayari, away na, sisimula pa lang. Hindi dapat nakaganitong hollow blocks. Hindi dapat ganito. O yan na. Yan na. Balik tayo. Hindi dahil kung may papagawa kayo mag-asawa o isang pamilya, hindi kayo dapat nag-aaway kung ano ang papagawa, kundi anong napagkasundo natin itsura ng bahay. Nakaharap siya sa north. Kung nakaharap sa north, dapat ang hollow block sa east. Pati ganun no? Interactive. So, naintindihan nyo na to. Directed by each other, each toward the others or the others. Jo, maliwanag, no? Kahit ako, hindi ko naiintindihan eh. Sige, tuloy na lang natin. Maintindihan ni Ezra yan. Di ba, Ezra? Yung dalawa? So, interactive, you are connected to your project. Ganyong pa lang. Kaya, gusto mo magkaroon ng 1 million by November 2026, ang naiipon mo pa lang ay piso, isang oras. 2,000 isang araw, alam mo may 1 million ka na sa next year. Why? Nakikita mo na eh. At hindi ka papatol sa lahat ng, anong darating ngayon? 11-11, darating na naman. 11-11, yung 1 million mo, perish na naman yan pag hindi mo nakikita. Si Ria may sinasabi. Ibig sabihin, kailangan mo i-disiplina based doon sa iyong kapupuntahan. Without a vision, people perish. Okay? So backward thinking is highly effective for complex problems because it forces clarity and focus on the end goal, helping to avoid wasted steps and identify potential pitfalls. Yung mga alam mong palpak at hindi magdadala sa iyo doon, hindi mo napapatulan. Kaya yung gusto mo na magpakatino, babaguhin ko na, susunod kay God, may naririnig ka na chismis sa kabila, hindi kita papatulan. Wala kang connection sa direction ko, kaya check your mind. Kasi ang mind natin, akala natin, niligtas na tayo ni God, ikaw hindi mo nilagtas ang sarili mo, patol ka ng patol kung saan, sabi ni God, I make known the end from the beginning. This method is particularly powerful for strategic planning, product development, and personal decision-making. Nag-decide ka na, huwag mo nang hayaan ang opinion ng world ang sisira nito sa iyo. Nagsalamin ka kanina, ang tingin mo sa buhok mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, tapos may tumingin sa'yo ng ganyan. Tingin nito, tingin sa akin, pangit. Hayaan mo kung pangit ang tingin niya. Hindi mo alam, baka wala lang suot na salamin. O, di ba? Ang ganda-ganda na ng tingin mo sa salamin eh. Papatulan mo ba? Di ba? Gusto ko encourage ang bawat isa sa inyo. Ang Diyos na lumikha sa atin ng ating mukha, ng ating ilong, ay perfect God. Wala tayong dapat isumbat sa Kanya at ireklamo. Tama yan sa iyo, bagay sa iyo. Sino sa inyo ang gustong talaga malaking katawan? 6 ang height. Sa iyong paraan, 6 ang height mo, pati puno ka, nag-gym ka, nag-exercise ka ng maayos, tapos gwapong-gwapo ka, tangos ang ilong mo, tapos ang ulo mo dahil gusto mong cute, kasi laki lang ng munggo. Ang height mo 6. Yan. Nakita niyo itsura? Sa iyong paraan, gusto mo yan eh. Kaya mas maganda, marami kayo sa inyong aparador, ang dami nyo sa closet sa inyong damit, pero hindi nyo masuot. Kayo nagpili niyan. Kaya pasalamat akong pumili ng aking height, ng aking kulay, ng aking ilong, si God, kaya hindi ko pinagsasawaan. Kung ako namili niyan, siguro macho ako, nag-gym, ang ulo kasi laki ng monggo. Okay, tamo. Pero matangos ang ilong. So paano makita ang gwapo? Sena, magnifying glass, ang gwapo mo nga. Di ba? Kita mo ang kalokohan natin, yan ang gusto natin. Bigyan mo na kay God. Mas powerful si God. And point number 2, backward thinking strategy is only effective for people with a purpose. Iba to Iklaro ko sa inyo. Ang backward thinking strategy is only effective for people with a purpose.
Why? Sabi sa Bible, without a vision, people perish. Mawiwindang ka along the way. Papatulan mo lahat kasi wala ka naman nakikita sa future. Anong ginagawa mo? Patol na lang ng patol. 10-10, 11-11, lahat patol. Lahat ng chismis ang patol. Lahat ng pumasok sa utak, pasok. Sige, lahat. Wala kang ibang sinisira, kundi sarili mo. Lahat pinapatulan mo kasi nga, wala kang nakikita sa purpose ni God. So, dahil nga ito ay last day na ng series na to, marami tayo dapat pag-usapan dito, dahil 4 lang na linggo ang October, marami na akong nilagay dito para at least madaanan natin pati evaluation ng ating spiritual life. Okay? Dahil ito na yan, nakalagay nilagay ko na sa inyo. Ang future natin, ang future judgment ni God is also a vision to consider. Anong gagawin? Lahat tayo dadaan sa judgment day. Lahat ng tao, Kristiyano or hindi Kristiyano, aakyat sa langit. Lahat tayo pupunta sa langit. Iklaro ko sa inyo. Kahit hindi mananampalataya, makakarating sa langit. Mananampalataya, makakarating sa langit. Lahat papunta tayo sa langit. Kailang ang iba papasok, ang iba hanggang gate lang, judgment day. Wala ang pangalan mo rito, away from me. Tandaan nyo, lahat makakakita ng langit kung langit ang pag-uusapan natin. Pero hindi lahat accepted. Kaya dapat pag nakita mo ang standard ni God, kung anong sinasabi niya about judgment, anong hindi pwede sa Kanya, backward thinking tayo, dapat pala iniiwasan ko na ito ngayon. Nakita niyo yung backward thinking, napakasimple at nagiging klaro. So marami ang mga tao nagsasabing ako sa Panginoon, pero nagulat ako sa sabi ng Bible. Hindi ko sabi ito marami pala ang mga pastor, ministro at mga Christians hindi accepted ni God sa Bible. Bible ministers and claiming Christians who will not be accepted in heaven. Gusto kong banggitin sa inyo to kung bakit ito sinali ko na. Dahil meron ako napanood sa YouTube na galit na galit talaga itong vlogger na to. Isang pastor sa Amerika na sabi niya ang daming pastor ang mapupunta sa impyerno. Ang daming ministers, ang daming priests, at ang daming mga born-again Christians ang pupunta sa impyerno. Bakit naman? So tinignan ko ang kanyang reasoning. Hindi naman nawawalang kaligtasan, pero tama. Yan ang claiming natin. Pero gusto ko iklaro sa inyo na hindi ibig sabihin dahil tinanggap mo si Christ, inaccept ka niya. Iklaro mo sa sarili mo. Tinanggap ka ba ni God? Matthew 7:21 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven." Ano ba ang will ng Father? Sa verse 22, kung titingnan ninyo, many will say to me on that day, isusumbat kay God, Lord, nag-prophesy kami, nag-preach din kami ng gospel, nagturo kami ng Bible, and in your name, we drive out demons. Ang gagaling nito. Sino sa inyo nakapagpalayasan ng dyablo? Talo kayo nito. Ito nakapagpalayasan ng dyablo. And perform many miracles. Hindi ito nag-miracle ng isa lang. Ang dami nilang nagawa. Sinasabi nila kay Jesus. Pero si Jesus ang kausap nila rito, Lord, marami kami ginawa para sa iyo. Tama. Kaya be careful sa mga teachings na tanggap ka lang ng top without studying the Bible dahil baka ikaw hindi matanggap. Hindi lahat na nagtuturo ng Bible ay tungkol sa Diyos ay para sa Diyos. Ang iba ay rejected ni God pagdating ng Judgment Day. That's why meron tayong vision about the Judgment Day at ngayon backward thinking tayo kaya tayo get right. Namumuhay ng tama ayon sa standard ni God. Sa verse, sabi ng ibang pastor dito, ang dahilan daw kung bakit hindi sila tinanggap sa heaven kasi sila ay nag-preach ng Bible, sila ay nagpalayas ng demonyo at nag-perform ng miracles. Dahil pag tapos na daw ang Bible, wala na yung mga miracles na yan pag casting out dahil saved ka na. Sasabihin ko sa inyo, hindi yan ang dahilan. Kasi yan din ang tinuturo ni Jesus. Nagpalayas ng diablo at sabi niya, you can do even greater things than this because I'm going to the Father. At nagpa-prophesy din siya. Telling about the future, telling about the good news. Ano talagang tamang reason? Verse 23, ito ang reason. Sabi ni Jesus, then I will tell them plainly, I never knew you. Sandali, pastor to. Mga nagtuturo to ng Bible, nagpalayas ng diablo, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ano yung dahilan ng rejection ni God sa kanila? Claiming Christian ka, pero you are doing evil. Kaya nga sabi sa isang prostitute na dapat babatuhin ng mga religious leaders, sabi ni Jesus, kahit ako, bibigyan kita ng chance. Go and sin no more.
Kaya tayong standard natin sa 211 Ministries, get right. Maging righteous ka dahil may darating na future judgment. Kapag nakikita mo in backward thinking, you will live right today dahil wala dun, ay, Lord, malakas ako kay Mayor. Dito lang sa lupa yung palakasan, malakas ako kay Gobernador, malakas ako kay Senador. Hindi ka pwedeng dipahan nila pagdating sa judgment day. Individual judging ang gagawin ni God sa heaven. At ito, last one. People who welcome Satan through their anger and bitterness. Mga kapatid, be careful about this one kasi dapat maintindihan mo kung paano yung entry point, entry level ni Satan sa katawan natin. And Satan entered Judas Iscariot. Yan, isa sa halimbawa, nakakapasok sila. At pag-usapan natin sa susunod, pati ang mga animals pwede rin maposes. Remember ang baboy? Pumasok sila. Okay? Kaya sa kanan, kaya I encourage you to join IHD dahil pag-uusapan natin, especially sa naman nga mamayang gabi, by the way, leadership training na ang iba, ang batch 3. Okay, people who welcome Satan through their anger and bitterness. Mga kapatid, hindi mo winelcome si Satan. Pero yung faith mo at action mo kapag inuna mo ito, ang bitterness, ikaw ang nag-welcome sa kanya without you knowing. Pag naintindihan mo yung vision na ito, you will backtrack, aatras ka, with backward thinking for a strategy na hindi siya dapat nakakapasok. Okay. Ulitin ko hindi lahat, kung ako pastor at punong-puno ako ng galit at bitterness, inaalaw ko rin si Satan na itulak ako to do evil doing. Sabi sa Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. So pwede magalit. May nagsabi sa akin, Pastor, si Jesus nagalit nga. Sabi ko, good idea. Kung si Jesus ang model mo para magalit, si Jesus in 3 years, isang beses lang nagalit sa Bible. Yan ang get right. Once lang si Jesus nagalit kung yun ang model mo. In your anger, do not sin. Pwede magalit, but do not sin. Do not let the sun go down while you're anger. Sa mga mag-asawa, huwag kayo matutulog na may away. Why? Do not let the sun. Remember, this is a word. This is a vision. And do not give the devil a foothold. Parang ang pintuan mo nakabukas, nilagay ni Satan ang kanyang paa, foothold. Ayan, may hold na siya sa buhay mo. Sino nag-invite? Ikaw. And usually, ang away sa loob ng bahay nagsimula lang sa pagpindot ng toothpaste. Maliliit. Yung hatian ng mana, ng ari-arian, umabot na lang doon dahil lang sa problema ng pagpindot ng toothpaste. Anger. Do not give the devil a foothold in your life. Why? Verse 27, in your anger, do not sin. Do not give the devil. Bakit hindi mo dapat bibigyan si Satan ng foothold sa buhay mo? Kasi pag nakapasok siya, ang gagawin niya sa buhay niyo ay gumawa ng evil doing na iyon ang nagiging dahilan. Kaya si God, I do not know you. Away from me, you evildoers. Ang makina mo at ang dynamo mo sa loob ay demonic na. Sabi ni God, forgive. Sabi mo, hindi Lord, nasaktan ako. Sino ngayon ang God? Ikaw na, sige. Huwag ka magpatawad. Be bitter. Maging papait ka. At magugulat kayo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, ang taong bitter makita mo sa mukha, sambakol ang mukha. Hindi ko rin mo nagkita ko yan. Kaya, alika magsimba tayo. Di bali, punta tayo sa langit. Hindi, may pumunta sa langit kung kasama ko rin lang naman yan. Yan na. Yan na. Ikaw na ang Diyos. Kaya makita mong buhay natin, hindi maganda. Remember this, backward thinking is a blessing coming from God. I will make known the end from the beginning. Ngayon, wala pang judgment day, pinag-uusapan na natin para ikaganda ng buhay mo at iganda ng pamilya mo. Huwag mong imbitahin ang evil spirit sa bahay mo at sinasabi mo na, Lord, i-bless mo naman kami. Sino bang inimbita mo? Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin, ito, i-review natin, backward thinking. Backward thinking strategy is interactive with your vision. Are you interactive with your vision o wala ng vision? Kinain ka na ng sistema ng world. Backward thinking strategy is only effective for people with a purpose. Pinag-usapan natin dito, ang walang purpose, patol ng patol. Kapag hindi mo nakita ang future, evildoers ka. Kapag hindi mo nakita ang resulta ng anger, rage, and bitterness, yan, road rage, bago yun, then the devil, nagkakaroon ng foothold. Mga kapatid, may mga issue ngayon na nagpapatiwakal sa sariling kakayanan. Kapag wala ka nakikita ang life kay God, anong gagawin mo sa buhay mo? Tatapusin mo talaga ang buhay mo.
Eh bago tayo bumigay, mga Gen Z na ngayon kaunting kibot lang, grabe ng tampo, grabe ng ano, tanungin mo muna si Jesus, Lord, wala ka na bang purpose sa akin? Tapusin ko na to. Tanungin mo si Jesus, bakit kanya nilikha? For our application question, ano ang resulta ng taong hindi alam ang purpose ni Lord sa kanyang buhay? And lastly, ano ang exciting success na pinakita ng Holy Spirit sa iyo dito sa backward thinking strategy? Let's pray. Father God, salamat sa iyong biyaya. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo bago mo kami husgahan, bago kami maghirap, bago kami mawindang ang aming direksyon, pinakita mo na, Panginoon, na merong magandang paraan to see the future and start working that future today. God, we honor you, God, for this backward thinking idea, strategies, how to advance your kingdom, how to become effective minister, how to become an effective person, effective businessman, politician, and a regular person in this world. We honor you, God, dahil alam namin, napakabuti mo, ang dami mong ginagawa para maiwasan namin ang mga bagay na alam namin hindi namin gugustuhin pagdating ng araw. Kaya purihin ka, salamat sa kabutihan mo. Kung may mga kasama kayo, Panginoon, windang ang buhay ngayon, help them, God. Alam ko, Panginoon, you are a God of restoration, you are a God of reconciliation. Help us, God, to rise up once again and to live for your glory alone, living it right, and we know na ang future namin ay maganda habang kami nabubuhay ngayon, excited because we are interactive with the vision, with the blessing that you have decided for us in our destinies. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang kabutihan ni God. Hallelujah.